Iniulat na posibleng bawiin ng Estados Unidos ang mga visa ng mga delegasyon ng Palestina sa United Nations, maliban kung iurong ni Ambassador Riyad Mansour ang kandidatura bilang vice-presidente ng UN General Assembly. Sa isang lumabas na memo ng State Department, inakusahan si Mansour ng paulit-ulit na pag-akusa sa Israel ng genocide at ang pagtatalaga sa kanya sa mataas na posisyon sa UN ay makakapagpalala ng tensyon at makakasira sa layunin ni Pangulong Donald Trump para sa kapayapaan. Sa totoo lang, baka kulang pa nga ang pahayag na yan. Balik sa iyo, Mike Wagenheim. Posible ba talagang mangyari ito? Sa palagay ko, hindi ito mangyayari, Eli. Mukhang may usapan na kung paano ito malalampasan. Hindi ganong nga pag-uusapan na bukod sa pagiging Palestino, mamamayang Amerikano rin si Riyad Mansour na posibleng mawala ng visa. Medyo mahirap bawiin ang visa ng isang mamamayang Amerikano. At hindi tulad ng pagiging embador sa Estados Unidos, siyang embador o sugo sa UN. At ang Washington ay hindi na mamahala sa UN credentialing. Medyo nagdudulot ito ng kaunting abala sa proseso. Kaya mukhang magkakaroon ng isang uri ng kompromiso tungkol dito. Di pa tiyak kung gaano ito katagal, pero matindi ang paninindigan ng Estados Unidos gaya nung pinilit nilang umatras si Mansour sa kandidatura bilang UN General Assembly President ilang buwan nang nakalipas. Sinasabi nila na bilang vice-presidente, pwede kang bigyan ng tungkuling mamuno sa mga sesyon ng General Assembly. Hindi talaga ito pareho, pero sa esensya, madalas mong hawak ang kapangyarihang mamuno sa mga pagpupulong na yon. Ayaw nila na maging tuloy-tuloy na labanan ito para ilayo ang atensyon mula sa mga hinaing ng mga Palestino na madalas dalhin ni Mansour sa sentro ng usapan sa UN dito. Kaya may pressure campaign ulit. Wala pang pinal na resolusyon pero inaasahan naming may desisyon sa mga susunod na sandali. Kausap namin ang misyon ng Israel sa UN mga 30 minuto nang nakalipas. Wala pa silang komento pero posible raw maglabas sila ng pahayag sa susunod na linggo.